Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. After Hours. Ang mapapanood nyo ay galing sa page ni Uzi mula Indonesia. Isang lalaki ang nagpasyang pumunta sa office matapos nilang lumabas ng mga kaibigan niya para dun lang muna mag-chill at mag-relax. Nakataas ang paa at komportableng nag-i-scroll sa cellphone niya. Ngunit sa gitna, bigla na lang nangyari to. Narinig niya ang mabigat na pinto sa gilid ng pader na bigla na lang bumukas ng mag-isa. Sakto na mga 12:00 na ng gabi yun. Dahil sa narinig niya, tinignan niya ang pinanggalingan ng ingay at pagsilip niya, nakita niya ang pinto na bubukas-sara. Ayon sa kanya, mabigat ang pinto na yon at hirap silang buksan to. Kaya makikita mo na lang ang kaba sa kanya matapos ng nangyari. Kinuha niya agad ang mga gamit niya. At nang makarating siya sa front door, bigla na lang uling bumukas ang pinto sa likod niya. Kaya sa kaba niya ay napatakbo na lang siya. Pero ano sa tingin niyo ang sanhi ng pagbukas nito? Multo o hangin? Behind the tree. Sa videong ito ni Bernardo, hobby na talaga nilang magkakaibigan ang mag-mountain trekking. Madami-dami na din silang napuntahan at napasyalan. However, ang isang video niya ay umani ng napakaraming komento dahil sa napansing kakaiba ng mga viewers niya. Habang nasa gitna sila ng mga kakahuyan noon, kumapal ang fog sa paligid nila kaya nag-video sila para ipakita ang nangyari. Ngunit sa ginawa nilang yun, may mahahagip pala siya sa camera. Haciendo como frío, ¿verdad? Mira la neblina. Ang wabulta na neblina, marico. Wala chulo. Nakita mo ba yon? Habang pinapakita niya ang kanilang paligid, makikita mo sa isang puno ang isang itim na figura na nakasilip sa kanila. Mabilis itong nagtago nang mapansin itong nagvi-video sila. Malinaw mo ding makikita ang hugis nito at bahagya mo ring makikita ang ulo at balikat nito. During that time, unaware pa sila sa nahagip nila sa video. Kaya nang pinost niya to, nalaman niyang may nagpakita na pala sa kanila dahil sa mabibilis na mga mata ng mga viewers niya. Pero ang mas nakakatakot ay ang ideya na ang nagmamasid pala sa kanila ay taong may masamang loob at balak silang saktan nito. Eto ba ay stalker o espiritong bantay sa gubat? Ikaw na ang magpasya. Pulled away. Si Fran ay isang content creator mula Venezuela kung saan nagpupunta sila ng mga kasamahan niya sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaan nilang puno ng misteryo at kababalaghan para isalaysay ang mga nangyari dito. Ang pinuntahan nila nung gabing yun ay ang abandoned shopping mall sa downtown Cagua. Ginagawa nila ang pang-13 episode nila at coincidentally, Friday the 13th din nung araw na yon. Habang kinukwento niya ang kasaysayan ng lugar, tignan ang nangyari. Lugares misteriosos de Maracay, parte 13. Hoy nos encontramos de nuevo en el municipio Sucre, específicamente en el centro de Cagua, en un centro comercial muy reconocido por muchos, pero conocido por pocos. Casualmente, esta parte 13 de esta sección de videos la estamos grabando un viernes 13.
Construido hace 40 años en la ciudad de Cagua, cuenta con 4 pisos, una mezanina y un sótano. Si me preguntas, Fran, ¿dónde está el misterio? Ven, que te lo cuento. Entre vigilantes y poco personal que queda trabajando en este pequeño centro comercial, dicen haber visto y haber escuchado una energía bastante negativa entre todos sus pasillos vibrantes. Principalmente... ¡Ay, Mari! ¿Qué? ¿Qué fue eso, chamo? ¿Qué fue eso, chamo? No, estás mal, no, estás horrible, no. Se supone que estas son las escaleras de emergencia, pero no pienso volver a llegar a ese sitio. Sa bawat kwento niya, nagbabago-bago sila ng lokasyon para ipakita ang iba't ibang lugar ng abandoned mall. Habang nakatayo silang nagsasalaysay ng lagim ng lugar sa harapan ng steel gate, bigla na lang lumabas ang kamay mula sa likod niya at bayolente siyang hinatak nito. Sa paghatak ng kamay sa kanya, makikita mong wala namang tao sa likod niya. At nang itutok ng cameraman ang loob ng steel gate, wala ka din namang makikitang kahit sino doon. Mabilis ang mga pangyayari at makikita mo ang pagkabigla sa mukha ni Fran. Sa takot niya ay mabilis silang bumaba ng hagdan para umiwas sa lugar na yon. Nang muli siyang humarap sa camera, mapapansin mo ang maduming marka ng kamay sa balikat niya. En esta oportunidad no puedo terminarles el video, aunque quisiera. Ya saben, soy Fran y nos vemos en un siguiente Buscando Lugares Misteriosos de Maracay. Dahil sa nangyari, hindi na nila pinagpatuloy ang dapat sana'y pag-e-explore sa lugar na yun. Kanino kayang kamay ang humata kay Fran nung gabing yun? Ito ba ay maaaring masamang espiritu na nagkukubli sa abandonadong gusali? O maaaring clever editing lang to para magmukhang totoo ang nakuna nila? Ganun pa man, hindi mo maikakaila ang takot sa mukha ni Fran. Backward run. Ibinahagi ng poster na to ang kuha ng CCTV sa backyard nila na ipinadala ng nanay niya sa kanya. Ang konteksto, mag-aalas 9 ng gabi nung biglang ma-activate ang CCTV notification sa phone ng nanay niya. Ito ay napapaligiran ng fence at kalagitnaan ng January yun, kaya ni-roll out nila na may mga taong tumatakbo noon. Ito ang video. Kung pagmamasdan, sa simula ng video ay may makikita kang anino ng tao ang dumaan sa harapan ng isa sa mga ilaw sa fence. Hindi ito nagmula sa labas ng bakuran nila at kung ano man ang aninong dumaan ay nasa loob mismo ng fence nila. Mabilis ang galaw ng anino at kung papansinin mo ay napaka-unusual din ng paggalaw nito. Hindi ito tumatakbo ng paharap, bagkus ay patalikod ang pagtakbo nito. Nang mahagip ng CCTV ang anino, halos wala ang hangin sa paligid at wala din tao sa bakuran nila ng oras na yun. Kung ganoon, ano ang aninong nakita nila at bakit patalikod ang galaw nito? Ikaw na ang bahalang magpasya. Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan nyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. At kung nais mong ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano, kita-kita tayo sa kabilang channel at tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. The Cry. Another video from Indonesia na ibinahagi naman ni Sayifa ang kakaibang naranasan niya sa mismong bahay nila. Late na din noon at hindi siya makatulog kaya naupo siya sa kusina nila para doon mag-laptop. Out of nowhere, bigla na lang siyang nakarinig ng mahinang iyak na talaga namang sumindak sa kanya. Ma? Ma? Pagod ako. Gimana? Sa simula
gitna ng video, maririnig mo ang mahinang iyak ng babae. Noong una, akala niya ay ang ina niya to, kaya tinawag niya ang kanyang ina. Ngunit nang muli niyang marinig ang iyak, dito na siya nagpanic at nagmamadali siyang tumakbo papuntang kwarto. Sinabi niya ang narinig niya sa kanyang ina at sa takot niya ay napaiyak na lang siya. Ayon sa kanya, ang iyak na narinig niya ay nanggaling sa butas sa siling ng kusina nila. Hindi niya alam kung kaninong boses yun at kung bakit bigla itong nagparamdam sa kanya. Ito din daw ang unang beses na mangyari sa kanya to, kaya ganun na lang din katindi ang takot na naramdaman niya. Memories. Normal sa atin na kumuha ng mga larawan o hindi kaya ay video para ma-cherish ang mga bagay na hindi na maibabalik pa. Tulad nitong video na mapapanood nyo na kinuha noon pang 1990s. Ang bata sa video ay ang mismong nag-post nito nang maisipan niyang i-transfer sa USB ang mga videos nila ng lola niya nung ito ay nabubuhay pa. Habang pinapanood niya nga ito ay may napansin siyang kakaiba sa video. Nakita mo ba yun? Nang maipakita ng nagve-video ang pinto sa likod ng maglola, isang nakakakilabot na imahe ang rumehistro sa camera. Sa ilalim ng pinto, makikita mo ang isang mukha na kulay abo at may itim na buhok. Para nga itong nakahiga sa sahig habang pinagmamasdan ang maglola. Hindi ito gumagalaw at hindi din nawawala ang tingin nito sa dalawa. Kahit medyo may kalabuan ng video ay mapapansin mo pa din ang mga mata, ilong at tenga nito. Unfortunately, wala namang binanggit ang poster ng video kung ano ang kasaysayan ng bahay ng grandparents niya. Ang sabi nga nila, marami talagang multo sa Japan dahil hindi uso ang pagpapabless ng mga bahay dito. Ano sa tingin niyo? Ito ba ay multong naninirahan na din sa bahay ng mga lolo at lola niya? Ikaw na ang magpasya. Shadow. Isa na namang ka-goosebumps natin ang nagpadala ng kanilang video para ibahagi sa ating viewers. Ayon kay Mia, ang video ay nakunan lang nitong 3 ng Marso, ilang araw bago ang JS prom nila. Meron daw isang estudyante sa paaralan nila ang namatay 2 days before graduation dahil sa sunog. At madalas nga daw itong magparamdam sa registrar's office malapit sa kanilang library. Isang gabi, naisipan ng estudyante o gwardiya sa paaralan na videohan ang registrar's office dahil sa mga bali-balitang kumakalat sa paaralan nila. At ito ang kanyang nakunan. Wala ang bata, gago. Sini. Sa una, parang wala namang kakaiba dito. Binivideohan lang niya ang loob ng paaralan sa gabi. Ngunit nang i-zoom out niya ang camera, mapapansin mo ang itim na figura ng bata ang bigla na lang tumakbo papasok ng registrar's office. Bago ito mangyari ay wala ka namang makikitang kahit sino ang andoon. Ang nakakapagtaka, ang itim na figura ay bigla na lang nag-manifest sa gitna ng daan papunta sa office bago ito tumakbo patungo doon. Ayon sa isang kakilala niya, mas madalas nga daw itong magparamdam kapag papalapit na ang graduation sa school. Kung ganoon, ang nakunan bang figura ay ang kaluluwa ng estudyanteng namatay dahil sa sunog? Ito ba ay nagbalik sa paaralan nila para maituloy ang naudlot na graduation niya? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga.
Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.